Panoorin itong balitang to. Hindi ba kayo magtataka na bakit ang administrasyon ni Bongbong Marcos ang hilig ng imbestigahan pagdating sa flood control ay yung mga kalaban nila sa politika. Pero pagdating sa mga kaalyado nila, wala tayong maririnig na investigasyon pagdating sa flood control. Kahit na ang dami ng ibinibigay na ebidensya na nagsasabing may mga ghost project, mga yung mga substandard na proyekto, hindi pa rin po nila ito binibigyan ng pansin. Pagkos parang wala silang nakikita, kaya sila lalong napupulaan na talagang ang dinadali lang nila rito o yung talagang target lang nila, yung mga kritiko na Bongbong Marcos at doon nila binabanatan pagdating sa flood control. Tulad na lang po ni Senator Alan Peter Cayetano na sinasabi ni Ping Lacson na may mga ghost project daw sa Taguig. At ang kumbaga, yung may kasalanan doon o yung may sabihin natin ng may control o yung proponent, mga ganun ba, si Alan Peter Cayetano. Ngayon po, dahil sa nag-uulan nga, di ba, ng mga nakarang araw, bigla nga rin pong binha yung Davao City. At ito ngayon po ang ginamit po ng administrasyon ni Bongbong Marcos para magsagawa po ng investigasyon at subukang hanapin kung sino or paano nila ididikit sa mga Duterte itong nangyaring baha doon sa Davao City. So ito, panoorin po natin itong balitan to kung saan nga po pinaiimbestigahan na po ni Bongbong Marcos yung nangyaring baha sa Davao City. Pero pagdating sa kanilang mga baluarte, tahimik po itong si Bongbong Marcos. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin. Gustong maimbestigahan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang flood control project sa Davao City. Buwelta naman ni Davao City Representative Pulong Duterte, matagal nang may master plan sa proyekto pero tila isinantabi lang daw ng administrasyon. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Naabutan ng News 5 si Nanay Luz Viminda na naglalabas sa gilid ng Talomo River sa barangay Talomo proper, Davao City. Nasira ang kanyang bahay nang umapaw ang tubig at bumaha noong Biyernes dahil sa malakas na ulan sa bukid. Dito lang talaga kami. Ang gusto ko sana pataasan ng aming bahay kung magkakapera lang. Hindi talaga kami aalis kasi wala kaming ibang malilipatan kahit delikado. Si Christine naman na higit isang dekada nang nakatira sa gilid ng ilog, mapipilitan ng umalis dahil inanod ng rumaragas ang baha ang kanilang bahay. Wala talaga kami nasalba dahil nawasak talaga. Sa kapitbahay mo na kami nakatira ngayon habang naghahanap pa kami na marerentahang bahay. Hindi ito ang unang beses na binaha ang ilang lugar sa Davao City tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Para tugunan ang problema, nag-inspeksyon ang Public Works Department sa mga flood control projects sa lugar. Doon natuklasan na mahigit isang dekada nang walang dredging o paghuhukay sa ilalim ng ilog. Iniwan din daw na nakatiwangwang ang isang proyekto sa lugar. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ilan lang yan sa dahilan kaya umaapaw ang ilog at nagkakaroon ng matinding pagbaha. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gagawa ko nagalit dito sa DE natin kahit na bago siya. Na talagang nagalit ako kasi meron na pagang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Ayon pa kay Dizon, dapat maimbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. Tila napupunta raw sa wala ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa mga proyekto. Obviously, fault ng DPWH yun. Fault ng mga leadership, di ba? Both national and local. So talagang napapamura ako, nagagalit ako eh. Buwelta naman ni Davao City Representative Paulo Duterte kay Dizon, tama na ang turuan kung sino ang may kasalanan. Dapat daw aksyonan na agad ang problema para hindi na maulit ang matitinding pagbaha. Kinwestiyon din niya ang tila pagsasantabi ng administrasyon sa flood control master plan ng Davao City. 2023 pa raw ito isinumiti sa national government pero wala pa rin daw pondo hanggang ngayon. Wala pang tugon si Secretary Dizon sa mga pahayag ni Congressman Paulo Duterte.
Pero nauna na niyang sinabi na target pondohan ang flood control master plan sa 2027. Isinasapinal pa raw ang disenyo at iba pang kinakailangang pag-aaral. Nagbabalita mula sa frontline. So yun, base dito sa balitang to, inamin naman ni Secretary Vince Dizon na hindi rin po alam ng DPWH kung bakit daw natigil yung proyekto. At dito nalaman din natin na ito isinabit na pala sa DPWH yung master plan ng Davao City na hindi naman pinondohan ni Bongbong Marcos. At kung inyo rin maaalala, sinabi rin po yan ni BP Sara, ni Pulong Duterte, ni Basti Duterte, na 3 taon na po silang hindi binibigyan ng budget ng national government, which is under Bongbong Marcos administration. Siyempre, bakit nga naman sila bibigyan? Kalaban sila sa politika. So ang ending, ang mga naano rito, yung mga naging biktima, siyempre, yung mga mahihirap na malapit na, yung mga nakatira malapit sa mga ilog, 'di ba, sa mga ganyan. Kaya ang ending ito po, sila po yung ngayon yung mas namomroblema. Although pinoproblema rin ito ng Davao City, ng lokal na gobyerno ng Davao, pero siyempre dahil nga ito proyekto po ng national government. So pag sinabing national government, proyekto po ito ni Bongbong Marcos. Pero dahil nga walang budget, ninakaw nga po yung pera, ito po ang naging resulta po niyan, natenga po yung mga proyekto. Kaya sakto yung sinabi rito ni Pulong Duterte nga na tama na, tigilan niyo na yung pagtuturuan, gawin niyo na, tapos hanapin niyo kung sino ba talaga yung dapat managot dito sa nangyaring proyektong ito. Kasi kung ito may binigyan ng budget, hindi sana nangyari na nagkaroon ng malawakang baha doon sa Davao. Kaya nga yung mga vlogger ni Bongbong Marcos tuwang-tuwa ngayon dito kahit nga yung mga politiko na sinasabi na parang kini-question nila yung Davao City na bakit daw binaba ng ganyan, kung world class na raw yung Davao. Tandaan naman natin kahit saang lugar naman po talagang may baha. Ang sinasabi lang naman na flood control, kaya nga control, di ba? Kukontrolin mo lang yung baha para nga hindi masyadong malaki yung magiging pinsala niya kapag bumaha. Kahit nga yung mga mayayamang bansa, Amerika, China, di ba? Yung mga nasa Europe, dumadanas ng pagbaha. Yun talagang may mga pondo yun para pagandahin yung kanilang lugar pero binabaha pa rin. What more po, dito sa Pilipinas na ninanakaw yung pondo. So ano pang expect natin? So yung mga flood control na yan, para lang kontrolin yung baha, para hindi man lang, kumbaga hindi naman masyadong malaki yung maging pinsala, mabilis na mawala yung baha. So yun lang po yung pinakatrabaho ng flood control. Pero yung sasabihin nila na hindi nababahain yung lugar, napakalabo po niyan. Maliban na lang po kung titira kayo sa bundok, hindi talaga yan babahain. Pero siyempre, di ba, pag bundok may mataas, may mababa. So yung mga nasa baba, yun po talaga yung mga talagang mapipinsala ng baha. Pero dito sa Pilipinas, kahit saang lugar po meron baha at hindi po may iwasan yan, ang labanan na lang dyan kung paano po yung magiging sitwasyon kapag may baha. Ito po ba malala at gaano katagal ang paghupa ng tubig para maging alam nyo, maging yung malakaran na uli yung mga lugar na babahain. So ang pinaka-ending po talaga ng problema na ito yung ninakaw po yung pondo dahil nga hindi po pinigyan ng pondo ang Davao para po may sagawa o may tapos nila itong kanilang master plan ng flood control. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.